Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga mga kaibigan. So kayo na po yung bahalang sumuri kung ano yung justification dito, kung paano ninyo iintindihin itong dalawang kongresista na kinabahan at nagulat dahil sa di inaasahang pagkakataon at sitwasyon ay mayroong nagmungkahi, mayroong nagmosyon na imbitahan nga po sa pagdinig na ginagawa ng Kamara, no? Kaugnay po dito sa maanumalyang flood control projects. Ayan, so ang iimbitahan lang naman sina Saldico, sina nako po, no? Sina Saldico, syempre yung iba pang mga involved, no? So unahin nila yung yung nasa kongreso. So eto na, marami po nagsasabi kasi at ngayon nga po kinonfirm ng anak ni Congressman Benny Abante na si Attorney Princess Abante na nasa Amerika nga po, no, ang depunggal na kongresista na dating chairman ng appropriations, si Congressman Zaldico. Ayan. So ito na nga, obvious na ikinatakot, no, at kinabahan nga po itong si Benny Abante at agad nag-object, no, na hindi siya sumasang-ayon, hindi siya pumapabor na maimbitahan ng pagdinig po ng Kamara, no, si Saldico. At ang kanyang dahilan, malalaman mo, no, napakasabaw ng kanyang dahilan na hindi mo alam kung bakit niya nasabi ito. Saan ka nakakita, mga kaibigan? Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa maanumalyang flood control projects. Tapos tatanungin mo sina Congressman Erice, Toby Tiangco, Congressman Isidro Ungab, tatanungin mo kung ano yung magiging purpose ng pag-imbita kay Saldico. No? Ang sagot niya, iimbitahan ba siya bilang resource person? Iimbitahan ba siya bilang bahagi ng House of Representatives? Tanga ka? 'Di ba? Ang bobo naman 'yon, o nagtatanga-tangahan ka lang. Sa bagay, obvious naman na nagtatanga-tangahan dahil alam naman nila na kailangan nilang protektahan ang kanilang Panginoon. Ayan. So dahil siyempre, kapag yung Panginoon nila ay nahuli, kapag yung Panginoon nila ay nakulong, kasama na po dyan si Martin Romualdez, damay-damay sila. Kaya anong silbi nung mga natanggap nilang tigwa 150 million to impeach the Vice President Sara Duterte? Anong silbi nun? Kung sa gitna naman ay ibabagsak nila itong si Saldico. So they have to protect Saldico and Martin Romualdez. So eto na nga, no, sa pahayag po ni Attorney Princess Abante, ang anak po, no, na bubita nitong si Congressman Benny Abante. Sa bagay, hindi nga rin pwedeng tawagin congressman to, kolorum congressman. Dahil hindi naman po siya niluklok ng taong bayan. Siya po ay natalo ni Joey Uy, no, sa pagka-kongresista ng 6th District ng Manila. So eto na nga, tumutol itong si Benny Abante. Halatang halata na pinoprotektahan niya itong si Saldico, no? So isa lamang po 'yan sa mga obvious na pagprotekta sa mga depunggal na mga kongresistang ito. Okay, so ito naman po mga kaibigan, si Mayor Magalong ay atat na humarap nga po sa Kamara dahil meron po siyang mga lihim na kailangang ibulgar. Pero ang problema, itong paepal na si Congressman Terry Redon ay tumututol din. At sabi nga po niya, soon, someday, ay iimbitahan din itong si Zaldico. O, di ba? Napaka guilty nila, mga kaibigan. So, kayo guys, ano sa tingin ninyo? Sabaw na sabaw din itong paliwanag nitong si Terry Redon at lalo na itong si Congresswoman Janet Garin. So, si Janet Garin,
Kaya nga pinag-uusapan, yung maanumalyang flood control projects na yan, inililihis niya yung issue. Bakit kailangan para pag-usapan yan? Samantalang ang dapat daw pag-usapan ay yung 2026 national budget. 'Di ba? Alam niyo yon, yung talagang pinoprotektahan nila yung mga tao na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. So kayo, guys, kung kayo po ang tatanungin, dapat na bang kumilos ang taong bayan? Okay? So, alam naman po natin na meron pa po silang isang alas. Ito po ay si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Noong September 2 ay naimbitahan po, no, ng Judicial and Bar Council itong si Jesus Crispin Remulla for the interview. Okay? Ang position po ay ombudsman. Ngayon po, ang pagpili ng ombudsman, siyempre, interview with the Judicial and Bar Council. The next is that i-endorse po ito sa Pangulo. Mamimili ang Pangulo. Kung wala po siyang mapili, ibabalik po sa Judicial Bar Council ang pag-i-interview sa mga aplikante. Kapag nakapili na po ang Pangulo, ay meron pa pong survey na mangyayari. Yung survey na yan, ito po yung magiging boses ng taong bayan. Ang gagawin po natin bilang isang ordinary citizen, bilang isang mga mamamayan, maaari tayong magkaroon ng boses sa pagpili ng susunod na ombudsman. Ayan. So ang gawin lamang po natin ay pumunta kayo sa website ng Judicial and Bar Council. Ano po yun? JBC, J, Judicial, Bar, B, Council, jbc.judiciary.gov.ph. Okay? jbc.judiciary.gov.ph. At pumunta po kayo sa idulong bahagi ng website, makikita po ninyo yung survey. Okay? Makikita po ninyo yung survey. At doon po sa survey na yon, mga kaibigan, mamimili kayo o lahat sila, kung kilala ninyo, yung mga aplikante for the ombudsman, piliin lamang po ninyo at sagutin ang mga tanong kagaya po ng karapat-dapat ba na maging ombudsman si XXX? Naniniwala ba kayo na magiging objective itong si XXX? Mayroon bang ganito ganyan? So may mga survey po at ipapaliwanag po ninyo. Napakahalaga po na bukod po sa pagsagot po ng yes or no, pabor ako o hindi, yung mga ganyang tanong, ay napakaganda po na ipaliwanag po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw o kung bakit pumapabor kayo doon sa aplikante. Mahalaga po ang inyong opinion sapagkat ayon po sa Korte Suprema ay babasahin at iintindihin pong mabuti, pagsasama-samahin po ng mga kawani po no, ng Judicial and Bar Council ang ating mga sinagot doon sa survey. And then, from then, makakapag-decide na po. So, siyempre, doon sa pinili po ng Pangulo at yung sa survey natin, mga kaibigan, doon po magde-decide who will be the next ombudsman. So, yun lamang mga kaibigan at maraming salamat. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay sa mga maiinit na issue na kinakaharap sa ating bansa. Kung nagustuhan po ninyo ang ating analysis mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video. Mga kaibigan, pasensya na po sapagkat hindi po tayo madalas makapag-upload ng video sapagkat na-restrict po ng YouTube ang aking channel. Ibig sabihin, hindi na po tayo maaaring mag-upload ng sunod-sunod. So, yung susunod po natin ay mga ilang oras o minsan ay 12 hours, yung mga ganon. Unlike po before, na kahit minuto pwede tayo mag-upload. So, okay lamang din yun. Wala naman pong problema as long as nakakapag-upload pa rin. So, meron po tayo sigurong natatapakan na video na magiging mainit at talaga naman pinag-uusapan. Kaya po medyo nagre-restrict po sa atin ang YouTube. But as long as still allowed pa naman tayong magbahagi ng ating mga analysis ay wala po tayong reklamo dyan. So, syempre, yun lamang. Maraming salamat po sa mga
sumusuporta sa aking YouTube channel.